Ayaw tanggalin si Marcos bilang isang presidente dahil naniniwala sila na ang isang magnanakaw ay papalitan lang din ng isang magnanakaw, which is Sara Duterte. Okay lang kung ayaw mo kay Sara Duterte kasi meron kang sariling manok na gusto mong maupo bilang isang presidente kapalit ni BBM. Pero wag na wag mo sasabihin, wag na wag mong gamitin dahilan na ayaw mo si Sara Duterte kasi siya ay magnanakaw. Pwede mo sabihin na ayaw mo si Sara Duterte kasi meron kang may gusto mas okay para sa'yo na maging presidente kesa kay Sara Duterte. Sa mga nagsasabi, kapag natanggal si BBM, ang ipapalit ay ang mga Duterte, si Sara Duterte ay parang nagtanggal ng magnanakaw at ang ipinalit naman ay magnanakaw din. Huwag niyo ang ginagamit sa amin yan. Pasalamat kayo, kakatanggalan ng tayo, hindi ako makapagsalita. Ako nanggigigil ako sa inyo ha. Huwag niyo sa amin paulit-ulit na ginagamit ang salitang magnanakaw din ang ipapalit. Dahil mga bobita kayo, kung ganyan ang dahilan ninyo, patuloy niyong ginagamit yan sa mga taong marunong mag-isip. Diyos ko, paulit-ulit tayo dyan sa 125 million. Yan na lang ginagamit nyo kay Sara Duterte. Lumot na, amag na. Wala nang bisa sa inyo ang COA. Gamit na gamit nyo yan. Kayo nila De Lima, nila Reza Ontiveros, pare-parehas kayo. Lagi nang sinasabi na magnanakaw si Sara Duterte. Sino bang nagsabi na magnanakaw si Sara Duterte? Sino ba ang nagtulong-tulong para pabagsakin at sabihin si Sara Duterte at ang mga Duterte ay magnanakaw? Hindi ba mga inaakusahan ngayon ng mga totoong magnanakaw? Strategy nila na si Sara Duterte ay palabis ang magnanakaw habang sila ang totoong nagnanakaw ng bansa ng mga panahon na yan. Tapos sasabihin nyo magnanakaw Sara Duterte. Sino ba namang nagsasabi niyan? Yung mga gusto lang magpaalis kay Sara Duterte. Diba? Ang grupo nila Reza Ontiveros ang pilit na nagsasabi na si Sara Duterte ay magnanakaw. Kasama ang administrasyon, mga kongresista na mga involved. Sino ba ang mga nakakasuhan ngayon? Sino ba sa tingin ng mga majority ng mga taong bayan na ay naniniwala na si Saldico, Romualdez, BBM, ang totoong salarin, ang totoong utak sa mga nakawan? Di ba kayo lang rin naman ang mga gusto magbagsak kay Sara? At hanggang ngayon na isinisiksik nyo sa taong bayan na hindi dapat maupo ang mga Duterte dahil sila ay magnanakaw. Kayo lang rin naman may gawa niyan. At sa mga Pilipinong paulit-ulit na naniniwala sa senaryong magnanakaw ang mga Duterte dahil dito sa 125 million, ang tatangan ninyo. Diyos ko, binigyan ko yun ng utak para makapag-isip. Sino ba gumawa ng eksena na magnanakaw ang Sara Duterte? Hindi ba mga kinakasuhan ngayon? Tapos nandun pa rin kayo sa eksenang hindi pwedeng maupo si Sara Duterte dahil siya ay magnanakaw. Please, ang kabobohan ay naaaral. May gamot kapag ang tao ay bobo. Nasusolusyonan, nagagawa ng paraan. Pwedeng makawala sa salitang kabobohan. Pero ang paulit-ulit na katangahan, nakakasanayan. Mas okay nang maging bobo. Wag lang hong maging tanga. Dahil ang bobo, kapasidad ng utak ng isang tao yan. Ang tanga, naniniwala ka sa isang bagay. Naniniwala ka sa mga taong ito yung gusto nilang intindihin mo. Ito yung gusto nilang dapat dito ka maniwala. Dapat ito ang maisiksik sa utak ninyo. Pilit nilang minamanipula ang utak mo. Ikaw naman itong tanga, madali kang nadadala. Kapag sinabi nila ito, madali kang napapaniwala. Ang bawat tao binigyan ng sarili-sariling utak, hindi para mabilis maniwala. Binigyan tayo ng utak para pag-isipan kung ano ba yung nangyayari at hindi manipulahin ng kung sino lang at bigla-biglang maniniwala sa sinasabi ng iba. Binigyan tayo ng utak para mag-isip, hindi para maniwala kaagad. Mga leader na nagmamanipula sa utak ng mga tanga ay hindi gustong makahanap ng totoong leader na makakapagpabago sa Pilipinas, makakapagpatama sa mga mali. Dahil ang gusto ng mga taong nagmamanipula sa utak mo na mabilis mong pinaniniwalaan, sila mismo ang maupo sa posisyong mawawala. Hindi nila gusto makahanap ng totoong leader at tapat. Ang gusto nila, sila ang maghari. At magagawa lamang nila yan kung mawawala ang mga balakid para makuha nila ang trono na matagal na nilang inaasam. Kasinungalingan lang ang tanging dahilan, ang tanging kaya nilang ibigay para sa posisyong matagal na nilang gusto. At gagamitin nila yung kasinungalingan na yan
Dahil may mga taong tanga na naniniwala sa sinasabi nila. Sa paulit-ulit na gusto nilang isiksik sa maliit mong utak at maging dahilan para makaupo sila sa pwesto na matagal na nilang gustong upuan. Ito yung sinasabi sa'yo, ito yung pinapakita nila sa'yo ng paulit-ulit. Hindi mo nilalagyan ng logic kung bakit ganun nangyayari. Kaya ikaw na tanga, paulit-ulit kang naniniwala. Ulitin ko ha. Ang nagsasabing magnanakaw si Sara Duterte ay nung panahon na ang administrasyon kasama sina Saldico, sina Romualdez, sila ang utak, pinamunuan ng mga kongreso, pinamunuan ng impeachment kay Sara Duterte. Kinwestiyon ang COA para palabasin sa buong Pilipinas si Sara Duterte ay magnanakaw. Kasama dyan, sina Risa Hontiveros, ang Akbayan, sina Jokno, si Percy at Laila de Lima. Ang hangad ng mga yan ay kapangyarihan. Nagtulong ang dalawang grupo na yan para pabagsakin ang Sara Duterte, para hindi makaupo ang mga Duterte, para masiraan ang mga Duterte. Ngayon, ang nanghuhusga kay Sara Duterte ay isang grupo na lang. Dahil ang isa palang grupo ang mga tunay na magnanakaw. Ang isang natitirang grupo ay ang mga totoong ganid sa kapangyarihan. Tapos ngayon ayaw mong paupuin ang mga Duterte, papalit kay BBM kasi ang dahilan mo magnanakaw din si Sara Duterte. Okay lang maging bobo, huwag ka lang maging tanga.